Magandang araw po sa inyong lahat. Muli, konting kaalaman at gabay sa pang-araw-araw nating buhay. Magbibigay lang po ako ng ilang mga practical na sagot sa isang katanungan sa ating talakayan sa oras na ito. Ang tanong po ay ito, how we can empower every Christian who is discouraged right now. Paano natin ma-encourage ang isang Kristiyano ngayon, o isang tao, o ang isang mananampalataya kung siya'y down na down ngayon o discouraged? So yun po ang pinakatanong. Paano natin siya matutulungan, ma-encourage? Of course, lagi nating maririnig sa ating mga kapwa mananampalataya is to pray. Pinapanalangin natin sila, praying for you. Pero, siyempre, hindi naman sapat yung praying for you lang. At minsan, tinatapik natin ang balikat, kino-comfort natin. Pero magbibigay po ako ng ilang tips patungkol dito sa tanong, how we can empower every Christian who is discouraged right now. Kasi kahit ako nadi-discourage, mga minamahal. And I'm sure kayo rin. Yung minsan dumadaan ng ating buhay na sobrang baba ng ating spirituality o kaya ay tila baga madilim ang paligid natin. Ito po, number 1, tell them the good things you see in them. Help them solve the problem. Lahat ng discouraged na tao o sino man yan, hindi naman lahat ng bagay sa kanilang buhay ay pangit. So, i-remind natin sila ng mga magagandang bagay patungkol sa kanila. Kung makakatulong tayong ma-resolve ang problema nila, tulungan natin. Number 2, remind them that they are not alone. So, paalalahanan natin ang isang mananampalataya na nangako ang Diyos hindi kanya iiwanan o pababayaan man. Kasi ang katotohanan naman niya, sino ba hindi nakaranas ma-discourage? Sino ba hindi nagkaroon ng problema? Sino ba hindi nagkaroon ng bagyo ng buhay, matitinding pagsubok? Wala naman pong exempted. So, matuto tayo sa mga bagay-bagay sa buhay na ito. Number 3, learn contentment in every life situation. So, matutunan natin magkaroon ng contentment. Na kung ito muna binigay ng Diyos, dyan lang muna tayo. Magtiyaga tayo, pagtiisan natin, mag-pray tayo na babaguhin ng Diyos yan o kung maliit, palalaguin ng Diyos. Makontento muna tayo kung ano yung ating kinalalagyan at humingi tayo ng tulong sa Panginoon. Next, ano pang mga tips? Choose an intentional path of purity. Ibig sabihin, kung ikaw ay nasa matitinding pagsubok o discourage ka, huwag kang hahakbang ng palayo sa Diyos. Huwag kang hahakbang na magre-rebelde ka. Huwag kang maghahakbang na suko ka na, magbabackslide ka na, sisisihin mo ang Diyos. Pilitin pa rin natin sa panahon na tayo discouraged, sumusunod tayo sa kagustuhan ng Diyos, nabubuhay tayo sa kagustuhan ng Diyos, talagang nandun pa rin yung kabanalan, kontrolado ng Diyos ang ating mga sarili, hindi tayo magdadabog, hindi sasama basta ang loob natin, pero pwede tayong umiyak sa Panginoon. So, choose an intentional path of purity. Next, choose joy in times of anxiety. Choose joy. How we can empower every Christian who is discouraged right now. Piliin mo pa rin maging masaya kahit na maraming problema. Kagabi, tawa kami ng tawa, mga minamahal. Kasi habang nagbabrowse sa Facebook, nakalagay doon ay kung ikaw ay walang pera, tumawa ka. Kung gusto mo magkapera, tumawa ka. Kaya nung makita ko yun, wala akong pera, tawa ako ng tawa. Tapos nagtatanong sila, bakit ka tawa ng tawa, Pastor? Kasi sabi doon sa Facebook, kung gusto mo magkapera, tumawa ka ng tumawa. Kaya mga kasama ko, nagtawanan din sila. Kasi wala rin pala silang pera. So pwede kasing kahit na matindi na dinadaanan mo, pipiliin mo pa rin maging masaya. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Next, last 2 na lang po. There is a great future ahead of us. So kung discouraged kang mananampalataya ngayon, o sino ka man na nakikinig, nais kong malaman, maganda yung future mo bilang mananampalataya, heaven bound ka na eh.
may buhay na wala hanggang na may relasyon ka sa Panginoon. At isang araw may rewarding time. So, lagi natin tandaan yan, there is a great future ahead of us. Para mapalakas man lang kita, ma-encourage kita kasama sa sarili ko. And last, there is a great God above us. Sabi ko nga dati sa aking mga video sa ibang talakayan, if your problem is big, then your God is small. If your problem is small, then your God is big. So yan, nagbigay ako ng 7 tips on how we can empower every Christian who is discouraged right now. Normal po sa tao ma-discourage kasi tao lang tayo. Pero yung manatili ka dyan at nandiyan ka na lang lagi sa pagiging discouraged ay hindi na po normal yan. Lalo na available ang Panginoon, handa tayong tulungan. So, hanggang dito na lamang po ako. I hope naging blessing sa inyo itong maiksing talakayan. Ito po ang inyong lingkod, ang Peke Kano.